So, para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival Preview na kung saan ang pamagat sa linggong ito ay Partakers of the Divine Nature and the Development of the Divine Life and the Divine Nature for a Rich Entrance into the Eternal Kingdom. So, ito yung pinaka-general title natin for this week. No, pero ang pinaka-highlights niya ay partaker of the divine nature. Nakikibahagi sa dibinong kalikasan. So yan yung pinaka-highlights natin. Kasi bilang mga mananampalataya, nang tayo ay manampalataya sa Panginoon, yung kanyang dibinong kalikasan na idala tungo sa loob natin. At dahil nandito sa atin yung dibinong kalikasan, ginawa niya tayong mga tao na nakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. No, ang dibinong kalikasan ng Panginoon naging bahagi natin ngayon. No, at ito ay naging pagtatamasa natin, naging karanasan natin, at sa pamamagitan ng patuloy na pakikibahagi dito sa dibinong kalikasan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng ganap, no, karanasan, pagtatamasa at kahayagan sa 3-1 Diyos. So, yan ang ating pinakapaksa ngayon. So, mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ang schedule natin ngayon ay Week 6, Day 2. Amen. 2 Peter 1:3. Seeing that His divine power has granted to us all things which relate to life and godliness, through the full knowledge of Him who has called us by His own glory and virtue. So itong verse na ito medyo mahaba, pero pag hinati-hati mo, marami mga salita dito na mayaman ang kahulugan. Halimbawa, binanggit dito doon sa unang part niyan. Sabi niya, His divine power. Isipin mo, dito sa mundo, walang divine power. Ang power na ito ay divine. Ibig sabihin nito, ang kapangyarihan na ito ay maka-Diyos, dibinong kapangyarihan. At syempre, ito ang pinaka-powerful sa lahat dahil ito ay dibinong kapangyarihan. No? At ito ay nagkaloob sa atin ng lahat ng bagay. Binigay niya lahat ng bagay. So mula sa dibinong kapangyarihan, ibinigay, iginawad, granted, iginawad sa atin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay at godliness, pagkamaka-Diyos, sa buhay at pagkamaka-Diyos. Ano ang buhay? Ang Diyos, ang 3-1 Diyos. Ano naman yung pagkamaka-Diyos? Ito naman ay ang kahayagan ng Diyos na nadala sa atin, at itong Diyos na ito na ihahayag sa atin ngayon bilang mga tao. Yan naman yung pagka-maka-Diyos. No? Kaya sinasabi rito, itong kapangyarihan na ito ay may kinalaman sa buhay at sa pagka-maka-Diyos. At sinasabi niya, through the full knowledge of Him, no? Sa puspos na kaalaman tungkol sa Kanya o pagkakilala sa Kanya. Ang buhay ng isang Kristiyano, dapat ang ating pagkakilala sa Panginoon, pagkaalam tungkol sa Kanya, ay lumalaki, lumalago, nagiging ganap, nagiging full. Hindi pwedeng hindi mo siya kilala. Dapat, bilang Kristiyano, no, panahon, no, araw, kada araw, unti-unti mo siyang higit na nakikilala ngayon. No, higit kang nagkakaroon ng mga kaalaman kung sino itong pinaniwalaan natin. Importante ito. No? At sa pamamagitan ng kaalaman sa Kanya, tayo ay tinawag niya tungo sa Kanyang kaluwalhatian. No? Glory and virtue. No? Ibig sabihin, virtue mga kagalingan. So, tinawag Kanya dyan. No? Glory, ang Kanyang kahayagan. Virtue ay kung ano siya sa kanyang mga kagalingan. Kaya ang yaman nitong verse na ito.
So yung pangalawang verse dito, 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast in my weaknesses, that the power of Christ might tabernacle over me. So ito namang verse na ito, napaka-popular, kung saan sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Yung biyaya niya, laging sapat. Ibig sabihin, anumang sitwasyon, bibigyan kanya ng isang biyayang sapat upang kayanin mo ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon na kung saan dumadaan tayo sa mga pagdurusa. At yung mga panahon na yan, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya ay ang kanyang kapangyarihan. Kaya sabi ni Paul dito, sa kanyang kahinaan, doon niya nararanasan ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi naman natin kailangan magmalakas. Hindi naman talaga tayo malakas eh. At sa panahon ng ating mga kahinaan, diyan ang tamang kondisyon na kung saan mararanasan mo ang sumasapat na biyaya. So mga kapatid, magbabasa na ako. Peter says that God has called us by His own glory and virtue. Knowing our need for assurance, encouragement, and strength, God has given us precious and exceedingly great promises. An example of these promises is the Lord's word to Paul in 2 Corinthians 12:9. This promise was given to Paul to enable him to suffer the thorn in the flesh. In order to bear with the thorn, we need the Lord's sufficient grace. This is an illustration of the fact that we need many promises to help us reach the goal of God's glory and virtue. Amen. So tinawag tayo. Sabi rito, tinawag tayo for His glory and virtue. Ibig sabihin, yun yung goal. Ang pagtawag sa atin ng Diyos ay for His glory. Ang ibig sabihin, tinawag ka para ihayag mo siya, maihayag siya, makita siya. Na kung tinignan ka ng tao, ang nakikita nila ay ang Diyos mismo na nakahayag. Hindi lang glory, sinabi niya, pati virtue. Ang virtue ay mga kagalingan na may kinalaman sa pantaong buhay. At ang virtue, syempre, hindi ito kagalingan ng ating pantaong buhay bilang ordinaryong tao. Kasi ang tao naman ay mahina din. Maski sabihin mo, meron kang katalinuhan, maring meron ka niyan, pero kalakasan, wala ka. Marami mga tao, matalino, magaling ang kanilang kaisipan, pero wala silang kalakasan. Kaya nga may mga nagsasabi, mas maraming mga taong matatalino ang mahihina. Dahil sa talino, sobrang mahina. Kaya ibig sabihin nito, ito ay hindi isang kagalingan. Ang kagalingan ay ang mga kagalingan na may kinalaman sa ating pantaong buhay. At tayo ay tinawag dyan. Nang ibig sabihin, ang dapat maging kagalingan natin ay ang kagalingan ng Panginoon. Ang kanyang pagiging mapagpasensya, mapagkumbaba, kalmado, hindi naaapektuhan ng mga pambubuli ng tao, panlalait, mga pagmamaltrato ng mga tao. Kapag yan, hindi ka naaapektuhan, meron kang kagalingan. Di ba? Kung minsan, nakarinig ka ng mga salita na hindi mo gusto at ito ay mga salita ng panlalait, pero hindi ka naapektuhan, malakas ka. Pero halos konting tao ang ganyan. Lahat ng tao, pag sinalitaan mo siya ng mga salitang panlalait, pang-iinsulto, pagkukondena, at mga bagay ng
pagmamaltrato, magre-react siya. So anong mangyayari? Away na. Alam nyo, yung mga away, yan ay kahayagan ng kahinaan. Kahayagan niya ng kahinaan. Pag ikaw ay lagi nakikipag-away, nakikipagtalo, no, ibig sabihin, meron kang kahinaan. Tignan niyo ang Panginoong Jesus. Tignan niyo ang Panginoong Jesus. Walang record na basag ulo, nakipagsagutan, nakipagtalo sa tao. Walang ganyan. Ibig sabihin, ang lakas ng kanyang kagalingan, ang kanyang, ibig sabihin, pagkatao, hindi mo kayang gibain. Hindi mo siya kayang gibain. At hindi mo siya kayang hamunin, no, para makibaka sa iyo. At sa panahon ng pang-uusig, siya pa yung nananalangin para sa mga umuusig. Panginoon, patawarin mo itong mga to. Di ba? Kaya yan ay isang kagalingan. At tayo ay tinawag para dyan. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang inihahayag nating mga kagalingan ay hindi natural. Katulad ng pag-ibig natin. Dapat yan ay ang kahayagan ng Panginoon. Ang ating pasensya, ang ating pagiging mahinahon, ang ating pagiging mapagkumbaba, maawain, no, at pagiging mga tao na umuunawa sa mga kapwa natin. So lahat ng ito dapat mga kagalingan mismo ng Panginoon. Tayo ay tinawag dyan. Ang ihayag natin ay ang kanyang kagalingan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Amen. Amen. Okay, so sabi niya, knowing our need for us. Okay, so nabasa ko na to. So yung first part. So sabi niya rito, dahil sa ating kondisyon, kailangan natin ng kasiguraduhan at panghihikayat at kalakasan. Ito ang dahilan kung bakit binigay niya sa atin ang mahalaga at masidhing dakilang pangako. Mahalaga at masidhing dakilang pangako. So, binigay sa atin ng Panginoon yan. So, ang halimbawa ng mahalaga at masidhing pangako na binigay niya ay yung sinasabi sa Korinto na kung saan sinabi ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay sapat sa atin. So ito ay salita ng Panginoon. Sabi niya, yung biyaya ko sapat sa iyo. Na ang ibig sabihin, walang sitwasyon na tayo ay manlulumo, masasadlak, o mababasag, no? Kung tayo ay nakakaranas sa kanyang biyaya. Kasi yung biyaya niya, sapat yun eh. At ang ibig sabihin ng sapat na biyaya, kaya niyang tugunan ang lahat ng uri ng kapighatian. Katulad ng tinik na binabanggit dito. So yung tinik sa laman, okay, ay isang paglalarawan ng isang sitwasyon na ang tao ay nasa isang pagdurusa. Tinik sa laman, ibig sabihin nagdurusa. Pero dyan sa sitwasyon na yan, dyan niya sinabi na ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Na ang ibig sabihin, kakayanin mo siya, no, at matitiis mo siya, no, at hindi ka manghihina dahil sa biyaya niya na sapat para sa iyo. So ito yung salita niya kay Pablo mismo. Kasi Pablo mismo ang nagpatotoo na by the grace of God, I am what I am. Ibig sabihin, naranasan niya yung biyaya ng Panginoon na hindi siya bumagsak. At higit sa lahat,
naging excelling, naging isang tao siyang nananaig, no? At isang tao na mataas ang kanyang accomplishment, no, sa kanyang gawain at paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil siya ay malakas, kundi lahat ng ito ay bunga ng biyaya na sapat. No, hindi niya sinabi sa Panginoon, alisin mo muna itong tinik bago kita paglingkuran. Walang ganyang kondisyon. Hindi niya sinabi na, pag inalis mo itong tinik, magpo-full time na ako. Hindi, walang ganyang kondisyon. O, hindi niya sinabi sa Panginoon na, pag wala na akong tinik, dun ako magpe-preach ng gospel. Walang ganyan. Kundi, sa panahon ng andyan pa yung tinik, binigyan siya ng biyaya ng Panginoon upang siya ay makasulong. So, yan yung sinasabi na tinawag tayo para sa kalwalhatian, okay, at kagalingan ng Panginoon. So, magkakakabit siya. No? At para magkaroon naman tayo ng assurance, no, at encouragement, panghihikayat, ibinigay niya itong mga dakilang pangakong ito na ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. At kapag pinanghawakan mo yung salita ng Panginoon, hindi ka babagsak. No? At karagdagan niya, dapat kilala mo ang Panginoon. Kilala mo ang kanyang salita, kilala mo kung anong uri ng Panginoon siya. So, kabit-kabit ito. No? Yung mga salitang ito. Una, sinabi diyan, tinawag ka. Para saan? Para sa kanyang kaluwalhatian. Di ba? Para sa kanyang kagalingan. Nang ibig sabihin, ihayag mo ang Panginoon. Siya ay maluwalhati sa iyo. Ano bang kaluwalhatian meron ng Panginoon sa atin? Kung ang isang tao, pagkatapos niyang makaranas ng isang pagsubok, bagsak na siya. Give up na siya. Ayaw na niya. Hindi na siya nag-meeting. Hindi na siya mag-serve. At nagbago na rin yung kanyang pag-ibig. Nagbago na rin yung kanyang paniniwala. Ano kaluwalhatian dyan? Di ba? Pero, kung sa kabila ng mga ganitong mga sitwasyon, kaya mo pa rin mahalin ng Panginoon. Hindi ka isang sundalong umaatras, kundi nakikibaka ka. May kaluwalhatian yan. Di ba? May kahayagan ng kanyang kagalingan. Pero hindi mo yan magagawa sa sarili mo. Para magawa mo yan, kailangan meron kang sapat na biyaya upang kaya mo tiisin ang lahat ng mga pagsubok na ito. So, yun yung sinasabi sa atin dito. Sapagat ang biyaya niya ay kapangyarihan. No? At upang maranasan mo yan, huwag kang magmalakas. Dapat makita mo na mahina ka upang makagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. No? At dapat maniwala ka, no, na ito ay mga great promises niya para sa atin. So, ang ganda yung first part niya. So, tuloy ko yung basa. We cannot reach the high goal of God's glory and virtue by ourselves. For this, we need the Lord, because we do not know what lies ahead of us. God has given us precious promises. Amen. Alam nyo kasi yung buhay ng tao, hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Sa isang kisap mata, bigla may mga nangyayari na hindi mo inaasahan. No? Kaya, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Huwag tayo magmagaling. Huwag tayo magmagaling. Kasi ang ibig sabihin nito, ang goal natin ay para ihayag siya. Pero ang lakas natin, no, upang hindi tayo mailugmok ay ang biyaya niya. No, kaya importante na palaging bukas tayo, Panginoon. Kailangan ko ang iyong biyaya. Salamat sa iyong pangako na ang biyaya mo ay sapat. So, yun ang kailangan attitude natin. God has granted to us precious and exceedingly great promises for a specific purpose. His purpose is that through these promises, we may become partakers of the divine nature.
Through the precious and exceedingly great promises, we, the believers in Christ, have become partakers of His divine nature in an organic union with Him. In Acts 2 and 3 Peter and other disciples surely were partaking of the divine nature. It is no wonder then that when others look at the disciples, they saw the expression of God's. Because the disciples enjoyed God and partook of God, they were constituted of God's. Amen. So ito naman yung pinaka main point. Okay. Binigyan niya tayo ng napaka matindi at dakilang pangako. Di ba? So ang example ng pangako na yan, yung sinabi niya kay Paul. Yung sinabi niya kay Paul, na ang aking biyaya ay sapat sa iyo. So yun ay isang pangako. At yun ay dakilang pangako. No? At matinding pangako na ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Ibig sabihin, kapag natanggap mo itong ganitong pangako, mawawala dapat yung fear mo. Pero, itong pangakong ito, dapat madala ka na maging nakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Sapagat, yung pangako niya, okay, upang matupad yun, kailangan maging nakikibahagi ka sa kanyang dibinong kalikasan. Kasi bagamat may pangako, sasabihin niya sa'yo, ang biyaya ko ay sapat sa'yo. Hindi ka naman pumupunta sa kanya para makibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Asan ang biyaya? Kaya sasabihin ko sa'yo, may karugtong pa to. At lahat ng ito ay magtatapos doon sa pakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Sabagat yung biyaya na pinangako niya na sapat, nandoon sa dibinong kalikasan na kailangan makibahagi ka doon. Diba? At ang pagsasagawa, syempre, tumatawag ka sa Panginoon, nagsasalamuha ka sa Panginoon, nananalangin ka, nagtatamasa ka ng kanyang salita, bukas ka sa Panginoon. So, lahat ng ito ay mga pagsasagawa ng pakikibahagi sa dibinong kalikasan. At kung ginagawa mo yan, nandiyan dyan ang tinatawag nating sapat na biyaya ng Panginoon. Kaya yun. Amen. Through the precious and exceedingly great promises, we, the believers in Christ, have become partakers of His divine nature in an organic union with Him. So yan yung sinasabi ko. Diba? Yung pangako niya, okay, napaka-precious, napakahalaga, exceedingly great, napaka-matinding, dakila ang kanyang mga pangako sa atin. Example lang naman yung yung biyaya ay sapat sa maraming pangako. Okay. Sa pamamagitan niyan, madala tayo sa pakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. No? At ito ay yung sinasabi na makibahagi sa kanyang dibinong kalikasan in an organic union with Him. Organic kung pakikipag-isa sa Panginoon. Naku, pag ikaw ay nandiyan dyan, sa dibinong pakikipag-isa sa Panginoon, hindi ka matitinag kung ano yung pinangako niya nagaganap sa buhay mo. Biyaya niya, kalakasan niya, okay, ang kanyang pag-ibig, okay, ang comfort, katalinuhan, liwanag, kabanalan, sa pamamagitan ng pakikibahagi, andyan lahat siya. At ito ang varied grace, iba't ibang uri ng biyaya na nakapaloob doon sa dibinong kalikasan. Kaya hindi siya, pwede ko sabihin, hindi naman talaga automatic to
kailangan meron din tayong pagsasagawa. Kaya ang isang believer, importante din na siya ay masigasig. Masigasig siya sa pagkahabol sa Panginoon. Nagmi-meeting, isang pagsasagawa yan ng pagtatamo ng dibinong kalikasan ng Panginoon. Amen. Okay, so in Acts 2 and 3, Peter and the other disciples surely were partaking of the divine nature. It is no wonder then that when others looked at the disciples, they saw the expression of God, because the disciples enjoyed God and partook of God. They were constituted of God. So ito nabasa ko na. Ang ibig sabihin, ang naging resulta ng kanilang pakikibahagi sa dibinong kalikasan ay ang paghahayag sa Diyos. Kaya yung mga disipulo, pag tinignan mo sila, ibang klase mga tao sila. Ang tatag nila. Wala silang takot sa mga nananakot. So, ibig sabihin, may mga nananakot, may mga they are threatening, nagbabanta. Marami yan, panahon nila. Grabe ang persecution ng panahon ng mga apostol, panahon ng mga disipulo. Ang persecution noon, okay, ay kamatayan, banta na pwede kang mamatay at may napatay din. Pero matatag sila. Hindi sila mga manok na tumatakbo. Konting nasaling lang ayun ako, ayoko na. Tago na lang ako, wag na lang. Hindi nila ginagawa. Hindi sila nagsabi, lalo na nung napuspos na sila ng espiritu, wala na nagsasabi, babalik na ako sa pangingisla. Ibig sabihin, burn the bridges. Sinunog na ang tulay pabalik sa sanlibutan. No, mga suicide. Mga suicide commandos to. Patay kung patay. So, ganyan ang kanilang hindi ko naman masabi na sa natural na buhay, matapang sila. Maging si Pedro, nung siya ay nasa natural na buhay, di ba? 3 beses niyang kinayla ang Panginoon. Natural na buhay. Mahina eh. So, ganyan yung natural natin buhay eh. Pero nung siya ay napuspusan na at naranasan niya ang sapat na biyaya, hindi mo na siya matitinag. Nandiyan na yung kahiyagan ng kaluwalhatian at kagalingan ng Panginoon. At yan ang naging bunga ng kanilang pakikibahagi sa dibinong kalikasan. So, at today's reading na ako, God has granted to us precious and exceedingly great promises for a specific purpose. Okay. His purpose is that through this, okay, so nabasa ko na to. Okay. So, pupunta na ako doon sa next paragraph. This should also be our experience today. If we enjoy God and partake of Him, we will be constituted of Him. Of course, we will never become God in a sense of attaining to the Godhead or becoming the object of worship. However, we may be thoroughly constituted of God's nature. So, okay, so tuloy ko na yung basa. We all are constituted physically of the food we eat. In like manner, we may become so constituted of God that we express God in all that we are and do. We may even give off a divine fragrance. If we partake of God day by day, eventually we will partake of Him unconsciously. When others contact us, they will see in us the expression of the triune God. Amen. So, yung example dito, yung physical food, sabi niya, kung ano naman kinakain mo physically, yon ang naibubuo sa'yo at naihahayag mo. No? So, yun ay physical. Sa physical na katawan natin, andyan ang kahayagan ng mga physical na kinakain natin. Alam mo, may mga tao, masustansya ang kinakain nila. Malusog silang tignan. Hindi man sila katabaan, maganda ang kanilang expression. Dahil
masustansya yung kanilang mga kinakain. So yun ay physical. At yung physical na yan, nangyayari naman sa spiritual. So sinasabi rito, kung tayo ay nakikibahagi sa Diyos, no, meron tayong kahayagan ng tres unong Diyos. No, at hindi lang kahayagan, may binanggit dito, kung araw-araw nakikibahagi ka, no, so kalaunan, yung iyong pagkikibahagi sa Diyos ay kusa na. Minsan hindi mo na nararamdaman na nakikibahagi ka. Katulad ng mga iba na mga mahilig tumawag sa pangalan ng Panginoon. Madalas tumatawag sila nang hindi na nila sinasadya at pinaplano. Nang ibig sabihin, naging pamumuhay na nila yung pakikibahagi sa dibinong kalikasan. Parang wala nang, hindi na nag-exert ng effort na nakikibahagi. No? At ito ay may ihahalin tulad natin sa paghinga. Ang paghinga natin, humihinga tayo, hindi dahil naisip natin na kailangan na tayong huminga. Ang paghinga natin, nagiging kusa na. Di ba? Habang may ginagawa ka, humihinga ka. Hindi mo nasasabihin sa sarili mo, sasabay ko na yung paghinga ko dito. Hindi na. Ito yung sinasabing, naggagawa na natin yung pakikibahagi sa paraan na unconscious na tayo. Hindi na natin namamalayan, nakikibahagi tayo. No? At ito ay nagre-resulta sa ating paghahayag, okay, sa tres unong Diyos. At nagustuhan ko yung sinasabi rito, minsan yung mga taong palagi nakikibahagi sa Panginoon, naghahayag sila ng mabangong samyo. Yung expression, more on pamumuhay yun. Nakikita sa pamumuhay nila, dibinong pamumuhay. Ang kanyang kalakasan ay kalakasan ng Diyos. Ang kanyang mga kagalingan ay kagalingan ni Kristo. At bukod pa dyan, meron siyang samyo na parang nasisense mo ang kabanguhan ng kanyang kahayagan. Kasi yung samyo, ito yung amoy. Hindi mo nakikita pero naaamoy mo. Lalo ang Diyos. Ang Diyos ang talas ng ilong niyan. Alam niya yung samyo mo. Kung ito ay dibino o hindi. Meron tayong samyo. Nang ibig sabihin, ano ba sa meeting? Maganda kung nagpa-function tayo. Pero may mga kapatid, hindi man sila nagpa-function, meron silang samyo. No, na nagkakaroon ng amoy dibino kapag nandyan sila. Minsan may mga kapatid, umupo lang dyan. Hindi naman siya masyado nag-function, pero wow, naaamoy ang Diyos dito. No? Kaya yun yung sinasabi ni Brother Lee noon, si Watchman Lee daw, kung nandoon sa gitna nila, maski maupo na sa likuran, mapapalakas daw sila. May samyo. Amen. To be a partaker, okay, my desire. My desire is that all the saints in the Lord's recovery will be fully saturated with the nature of God. The more we are saturated with God, the more we will express Him. Siyempre, higit kang napupunuan, natitigmakan, nabababaran ng Diyos. Higit na meron kang kahayagan ng Diyos. So yun yung sinasabi sa atin. Amen. To be a partaker of the divine nature is to be a partaker of the elements, the ingredients of God's being. When we partake of God, the aspects of what God is become our enjoyment. We partake of His righteousness, holiness, kindness, love, and compassion. This is to enjoy the constituents of the divine nature. God's purpose in giving us the precious and exceedingly great promises is that we may become partakers of the divine nature. So yung divine nature, ito yung elemento ng Diyos, ang kanyang mga ingredients, mga sangkap, ng kung ano ang Diyos mismo. At pinabahagi din natin ang lahat ng aspekto na kung ano ang Diyos para maging pagtatamasa natin. Katulad ng siya ay katwiran, kabanalan, ang kanyang kaawaan, pag-ibig,
no? At ang kanyang kahabagan. So lahat ng ito ay mga specific ingredients na masusumpungan natin sa Diyos mismo. Katulad ng kabanalan, saan ka ba kukuha ng kabanalan? Sa Diyos lang naman. Diyos lang ang banal. Gusto mo ng kabanalan? Makibahagi ka sa kanyang dibinong kalikasan. Andyan ang kabanalan. Gusto mo ng totoong pag-ibig? Andyan ang totoong pag-ibig. Andyan ang totoong katwiran, kaawaan, no, kaamuan, no, at kahabagan. Kaya yung isang tao na nakikibahagi sa Diyos, punong-puno siya at naihahayag niya ang Diyos mismo sa mga iba't ibang uri ng kagalingan. Hindi na niya kailangan magpumilit. No? At hindi siya kailangan mag-exert ng effort para maging maawain. Ito ay kusang-kusang na ihahayag sa kanyang pamumuhay. In 2 Peter 1:4, there is a condition for becoming partakers of the divine nature. It is having escaped the corruption which is in the world by lust. The more we escape this corruption, the more we will enjoy the nature of God. Likewise, the more we partake of the divine nature, the more we will escape the corruption that is in the world by lust. This is a cycle. Amen. I can testify that because of this cycle of partaking and escaping works within me in a strong, rapid way, it is difficult for me to take in any of the corruption of the world. So ito naman, binabanggit yung condition. May condition din naman. Hindi naman na nagpapartake ka ng dibinong kalikasan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kung gusto mo maging makibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos na isang mainam na pakikibahagi, dapat, sabi rito, meron kang kondisyon na kung saan tinatakasan mo ang kabulukan ng pita ng sanlibutan. Takasan mo yan para yung iyong sisidlan ay maging isang sisidlan ng kabanalan at sisidlan ng karangalan para tanggapin ang dibinong kalikasan. Kasi kung ang isang tao, siya ay nagpapasasa sa mga pita ng sanlibutan. Pagkatapos ng pupunta naman siya, makikibahagi sa dibinong kalikasan. Hindi tugma. Parang yung kanyang sisidlan ay napakarumi. Hindi malinis. Hindi laan para sa mga banal na bagay. Kaya ang advice dito, takasan mo yan. Takasan mo ang kabulukan ng mga pita ng sanlibutan. So, yan. Ibig sabihin, huwag kang magpasasa sa mga ganyan. At pwede natin sabihin, sa panahon na ito, madaling makapasok ang mga tao sa kabulukan ng pita ng sanlibutan. Dahil sa mga bagay-bagay ngayon na meron tayo, madali mo mapasukan yan. So may mga tao maghapon, nagpapasasa sa mga ganyang bagay. Paano ka magkakaroon ng kahayagan ng Diyos? Paano maihahayag ang mga kagalingan ng Diyos sa iyo? Yun ang nagiging constitution mo. Yun ang naibubuo sa iyo. Kaya mainam itong pagpapaalala sa atin. Kailangan ilagay natin sa kondisyon ang sarili natin. Panginoon, nais kong maging isang tao na nasa mabuting kondisyon. Akala ng iba, yung mabuting kondisyon, healthy lang. Hindi. Yun yung mga hindi nakikibahagi sa mga kabulukan ng pita ng sanlibutan. Hindi naman masama mag-cellphone. Pero gamitin na lang natin siya sa mga tamang bagay. So, yan yung Kung minsan, yung mga pita, yung mga kabulukan ng pita ng sanlibutan, hindi naman yan yung mga hindi lang yan yung mga masasama, maluluswang bagay. Kundi kasama rin yung mga aliw ng sanlibutan.
na kung ang isang tao ay nagpapasasa sa ganyan, wala nang lugar ang mga dibinong bagay sa kanya. Kaya ito, maganda itong paalala na to. Amen. Tapos sabi niya, merong isang cycle dito. Sabi niya, I can testify that because this cycle of partaking and escaping works within me is a strong, rapid way, it is difficult for me to take in any of the corruption of the world. I partake of the divine nature, and this divine nature strengthens me to stay away from corruption. Then the more I stay away from corruption of the world, the more I enjoy the riches of the divine nature. This is the experience of God's economy. What we have in 1 to 4 is actually a full picture of our enjoyment of God's economy. So, ano ba yung God's economy? Ang God's economy kasi, ito yung pagsasaayos ng Diyos upang tayo ay makibahagi sa mga dibinong kalikasan, sa dibinong kalikasan ng Diyos, upang sa pamamagitan nito, yung Diyos ay makagawa sa buhay natin. So, yan yung God's economy. At tapos sinabi rito, meron isang cycle. Kasi binanggit dito yung takasan mo ang kabulukan ng pita ng sanlibutan. Takasan mo. At yung isa namang positive na salita, makibahagi ka sa dibinong kalikasan. Makibahagi ka sa dibinong kalakasan, takasan mo ang kabulukan ng pita ng sanlibutan. No? Ibig sabihin nito, ito ay isang cycle. Habang nakikibahagi ka sa dibinong kalikasan, lalo kang nagkakaroon ng kalakasan na matakasan mo ang mga kabulukan ng pita ng sanlibutan. Kaya sa isang banda, yan ay proteksyon, kalakasan at kaligtasan din laban sa pita ng sanlibutan. So kung ang mga tao hindi sila napupuspusan ng dibinong kalikasan, malaki ang kanilang lalagyan para sa kabulukan ng pita ng sanlibutan. Kaya pinakamainam, punuin mo na yung lalagyan mo para wala ka ng space. No? So sa practical na bagay, pwede natin sabihin, kung yung mga oras natin, ginagamit natin sa mga bagay ng kabanalan, wala ka ng oras na ibigay pa yung sarili mo sa mga kabulukan ng pita ng sanlibutan. So, cycle siya. Amen. Salamat, Panginoon. Tinawag mo kami para sa iyong kaluwalhatian, para maihayag din namin ang iyong mga kagalingan. At ito ay para sa at ito ay naisasagawa namin sa pamamagitan ng pakikibahagi sa iyong dibinong kalikasan. Panginoon, salamat din sa iyong pagpapaalala na nawa matakasan namin ang mga kabulukan ng pita ng sanlibutan. Kaya araw-araw alalahanan mo kami, ibigay namin sa iyo ang aming mga sisidlan, gawin namin bukas ang aming mga sarili, ibigay namin ang aming mga oras para sa pakikibahagi sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.